Hello guys, si Bong po ito, and for today's video ay daring nga hot panibagong araw na naman ang ating pagtitinda ng recess nga ho ng mga eskwela. At pagkatapos nga ho ng ating pagtitinda, ay samahan nyo nga rin ho ako at pupunta na nga ho tayo sa school kung saan nga ho napasok ang tagapagmana. Charit! Ay daring nga ho at pagpatak ng alas 8 ng umaga ay nagpunta na nga ho kami din sa school kung saan nga ho kami nagtitinda. At pagkarating nga ho namin dito ay diaret, kanya-kanya na nga ho agad kami ng trabaho. At ang pinakauna nga hong ginagawa ni mama ay magtakal nga ho nitong lomi na 10 piso nga ho ang isa. At alam nyo ga ho na sa loob ng isang linggo, 5 beses nga ho araw-araw nagluluto si mama para nga ho aming ipangtinda. Kaya naman nga ho kung itatanong nyo kung nananawa nga ho ang mga estudyanteng nabili din sa amin, ay di ang sagot ko nga ho ay oo. Charit! Sa palagay ko naman nga ho ay hindi, dahil kung nananawa na nga ho ang mga nabili din sa amin, ay di syempre baka nga ho hindi na nagluto ng lomi aring si mama. Pero may mga time nga ho na syempre minsan hindi nga ho nauubos aring nga ho isang kalderong lomi ni mama. Pero yun nga ho ay ayos lamang dahil sadya nga hong gayon minsan ang pagtitinda. Minsan may tira at kadalasan ay di nauubusan nga ho yung iba. Charit! At bukod nga ho sa 10 pisong lomi ni mama, ay di syempre meron pa rin naman nga ho kaming ibang affordable na paninda. Kagaya na nga lang ho na rin aming mga kwek-kwek, isang buo nga ho ang itlog niyan, at ang presyo nga ho ng aming pagtitinda ay di 20 pesos pa rin naman. Sabay partner nyo nga lang ho din ng aming masasarap na sauce, kagaya nga ho ng suka at yun nga hong sweet and spicy. Ay pag natikman nyo nga ho ito, panigurado nga hong hahanap-hanapin nyo. Charit! At ano naman nga hong isang plangganang pansit ni mama ay dinabawasan ko na nga ho kanina. Pagkagising ko nga ho kaninang umaga ay di gutom na gutom nga ho ako, at paglabas ko ay di kita ko nga ho luto na nga ho aring pansit ni mama. Kaya naman nga ho ang ginawa ko ay di kumuha nga ako ng isang plato at pinatneran ko nga ho ng tinapay, ay di yun nga ho solve ang agahan. At habang busy pa rin nga ho si mama sa lomi niya, ay di si kuya nga ho inumpisahan na ang pagtatakal nga ho na rin nga ho ang aming mga pansit na paninda. Pero hindi nga ho nagtagal ay di ibinigay niya na nga ho ulit sa mama at sobrang init nga daw ho at hindi niya kaya. At kagaya pa nga rin ho ng dati ay di 20 pesos pa rin naman nga ho ang isang takal na rin. At nakita ko nga ho ang ginagawa ng mga customer namin para mas maging masarap nga ho ang pansit na ito. Nilalagyan nga ho nila rin ng sili at nilalagyan pa nga rin ho nila ng toyo. Pagdating naman nga ho sa siomay, hindi pa nga ho kami nakakabalik sa homemade dahil ang mahal pa rin nga ho ng kilo ng baboy dito. 400 mahigit pa nga rin ho ang kilo ng baboy dito. Kaya naman nga ho kaysa walang matikmang siomay ang mga estudyante, ay di rin nga ho at nabili na lang kami nung mga gawan at yun nga ho ang aming mga itinitinda. At bukod nga ho dyan, ay di syempre hindi na rin naman nga ho mawawala aring nga ho 20 pesos na burger ni mama. May french fries nga rin ho pala ngayon at ang presyo nga ho nito ay di 20 pesos lamang para nga ho kaya pa rin bilhin ng mga estudyante dito. At habang kami nga ho nagtatakal din ng paninda, palagi ho may mga napasok na magulang na nagbabantay nga ho ng mga daycare nila at din nga ho nadayo ng resta sa amin. Ay di napasarap na nga ho dyan ang kwentuhan, at pagkatapos nga ho nun ay di aret hindi ko na nga ho namamalaya ng oras. Pagkatapos nga ho ma-prepare ang mga paninda ay di ako nga ho nagpaalam na rin sa kanila at hindi nga ho ako makakasama at makakatulong sa pagtitinda. Alas 9 na nga ho ito ng umaga, ang call time nga ho ay alas 10. Kaya naman nga ho pagka uwi ko sa bahay, di dali-dali na nga ho agad ako nagpalit ng damit. Kailangan nga daw ho pala yung nakapormal sa aming interview, kaya nga ho aret, nakalong sleeve nga ho tayo. Basta ho kinailangan naming nakapormal sa school, ay dari nga hong long sleeve kong ito ay di gamit na gamit at ari nga hong palagi kong ginagamit. At alam nyo ga ho na aray na okay ko lamang nung nagpunta nga ho kami sa Maynila at nabili ko nga lang ho ito sa halaga nga ho 100 piso. At pagkatapos ko nga ho ma-prepare ang aking sarili, ay dari nga ho pumunta na tayo sa aming Rusi. Charits! Baka Rusi namin yan. Ay dari nga ho mga 1 oras na namang biyahe bago nga ho tayo makarating sa bayan. At pagkarating ko nga ho dito, naalala ko nga ho na ang aking resume ay hindi ko napapaprint, kaya nga ho dumaan muna ako din sa may paprintan. At pagkatapos nga ho nun, ay di ako nga ho nagdiretso na agad din sa aming school at baka nga ho maya-maya ay ako'y malate pa sa interview. Alphabetical order pa naman nga ho ang interviewing ito, at syempre dahil nga ho Alarde ang apelido ko, ay di una na naman nga ho ako. At pagkarating ko nga ho dito, ay dinandinin ang aking ibang kaklase at aring nga ho at niyapos pa ako ni ate. Bala rin nga ho palang aming interviewing array para nga ho sa aming OJT. At yes po, sa wakas mag-OJT na nga ho ang tagapagmana. At habang kami nga ho nag-aantay ng mag-interview nga ho sa amin, sabi nga ho ng mga kaklase ko, kailangan daw ho pala naka-folder ang aming resume. Kaya naman nga ho ito, dali-daling ako yung nagpunta din sa may kantin para nga ho makabili. At pagkarating ko nga ho din sa classroom, ay dinandinin na nga rin ho si ma'am, kaya naman nga ho are agad ako yung napasalang. Dati nga ho kinakabahan pa ako at kung maaari nga ho makapagpalit muna para nga ho hindi mauna. Pero ngayon nga ho dahil nakasanayan na, ay di tinanggap ko na nga ho na palagi akong una dahil nga ho ang aking apelido. At para nga ho mabawasan ang aking pag-aalala at kaba, ang ginagawa ko nga ho kapag may mga ganitong pangyayari ay di ako nga ho yung nagre-review. At para nga ho makagraduate ay di aret makipagtulungan nga ho sa sarili. Charits! At pagkatapos nga ho ng interview ay di lumabas nga ho ako at ari nga ho mga kaklase ko ay di nakikibalita kung ano nga daw ho ang mga itinanong ni ma'am. Sabi ko na nga lang ho ay di
parang nakikipagkwentuhan laang si ma'am dahil sa dami nga hong naitanong ay parang wala nga ho akong maalala. At ang isa pa nga ho'y alam ko namang magagaling na rin mga kaklase ko, kaya nga ho kahit anong tanong ay kaya nga ho nilang sagutin ito. At pagkatapos nga ho noon ay di bumaba na nga ho kami ni Janice at pupunta nga ho kami sa may faculty room para naman nga ho makapagpaperma na rin nga ho research paper namin. Are na nga lang ho ang ambag ko, kaya nga ho aret sinamahan ko na. Pagkatapos naman nga ho naming mapapermahan at maipasa ay di nagyakag na nga hong umuwi si Janessa. Nakahilis nga daw ho siya at masakit na ang kanyang paa, kaya naman nga ho ang sabi ay di isabay ko siya at ihatid ko na nga daw ho siya sa kanyang boarding house. Sabi ko oo, walang problema, tamang tama, ako'y pupunta rin sa bayan dahil ako nga ho'y may bibilhin ng mga pabili nga ho ni mama. Pagkatapos ko naman nga hong ihatid ang aking kaklase, nagdiretso nga ho ako din sa may Robinsons Mall at ako nga ho'y bibili ng wallet. Ang kaso, pagkarating ko nga ho din sumakit ang aking tiyan at parang kailangan ko nga hong maglabas ng sama ng loob. Pagkatapos ko nga hong mailabas lahat ay di aret bumaba na ako at dumaretso na nga ho ako din sa may pen shop. Last month nga ho ay nagkaroon kami ng activity para nga ho sa aming mga kabataan ng aming barangay. Sa San Teodoro nga ho yung ginanap at sumunod nga lang ho ako nung hapon dahil ako nga ho ay may klase pa. Ay di ang ginawa ko nga ho dahil babiyahe ako, yung bariyahan ko nilagyan ko nga lang ho ng sapat na pera para nga ho pamasahe papunta doon. Ang sabi ko nga ho yun na lang ang aking dudukot-dukutin para naman nga ho yung isang wallet ay di hindi na nga ho palabas-labas. Nakapamasahe pa naman nga ho ako na ang gamit ko nga ho ay wallet na yun hanggang sa makarating doon. Kaso nga ho nung hapon na-realize ko wala na nga ho ang wallet ko. Siguro nga ho pagkatapos kong mamasahe doon sa tricycle ay nilagay ko sa bag ko pero hindi nga ho nag-shoot at nalaglag. And after nga ho ng isang buwang pagkakawala noon, medyo nahihirapan nga ho ako dahil wala akong lagay ng barya, kaya nga ho ito napilitan akong bumili. Dumaan na nga rin ho ako din sa Watson at ako nga rin ho ay may bibilhin din. Mga personal na pangangailangan ko lang naman nga ho ito para nga ho tayo magmukhang tao. At kung nakarating nga ho pala kayo sa video na ito ay pwede ka hong pag-comment kung mga taga saan kayo para nga ho ang tagapagmana ay di may idea kung saan nga ho nakakarating ang mga vlogs niya. At pagkatapos ko nga hong bilhin ang mga personal ko nga hong pangangailangan ay di ang sunod ko na nga hong pinuntahan ay yun man nga hong para sa mga pabili ng tatay at mama. Mga school supply nga ho na paninda ang pabili nga ho sa akin ng tatay, kaya naman nga ho ito at akin na nga hong inuna. Marami pa rin naman nga ho tayong hindi na shoutout, kaya naman nga ho habang ako'y namimili din ay di ako nga ho'y mag-shoutout muna sa inyo. Shoutout nga po kay Ma'am Jane Kayla Mabuting. Shoutout din po kay Ma'am Daisy Daen from Sorsogon. Shoutout din kay EJ from Nag-Iba, Calapan City, Oriental Mindoro. Shoutout din po kay Ma'am Cathy Ravanilla from San Pedro, San Simon, Pampanga. And shoutout din po kay Ma'am Laika Ramos from Isabela. Salamat po sa panonood nyo. At pagkatapos ko naman nga hong mabili ang mga school supply na pabili ng tatay, ay di na nga ako dumiretso sa mga pabili ng mama sa bilihan nga ho ng mga candy. At pagkatapos nga ho noon ay diaret ipinatas ko na nga ho sa ating Rusi. Baka Rusi namin yarn. Charits! Ay di ayun nga ho, kung hindi pa nga rin ho kayo na shoutout ng tagapagmana, ay di mag-comment nga lang ho kayo. Dahil malay nyo kayo na nga ho sa isang araw ang mapili ko. Ay siya, ay di hanggang dito na nga lang po muna ulit ang vlog nating ito. At kung hindi pa nga ho kayo naka-follow, ay di pa-follow, like, and share na rin naman nga ho ako. At habang ako naman nga ho nananakbo pa uwi, napansin ko na wala na nga ho kong gasolina, kaya nga ho dumaan ako sa gasolinahang ito. At kung familiar nga ho kayo kung kaninong gasolinahan ito, ay pwede ko hong paki-comment kung siya nga ho ay kilala nyo. Ay paano? Ay di sa isang araw na lang po ulit ha. Harurut.